Ah, pati nga si ano, na-influensya na rin si Enrile. Hindi babae, Enrile. Lalaki si Vice. Paano naging babae si Vice Ganda? The Movie and Television Review and Classification Board has suspended ABS-CBN's its showtime for 12 days over the cake eating incident involving Vice at yung kanyang asawa. Yung tawag po asawa, what? Si Iyon Perez. Dahil po sa indecent acts. Sabi dito mga kababayan sa balita, kumikita sa kabastusan, Enrile blast Vice Ganda for indecent jokes. Hindi na po makatiis si dating Senate President and ngayon Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Binanata na niya po yung kabastusan ni Vice Ganda. Di ba? But before ko na ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos pa? Sobra naman talaga po itong si Vice Ganda. So tama lang na na-suspend po, sinuspend ng MTRCB. Nag-ugat po ito doon sa programa ng Showtime kasama yung kanyang karelasyon, yung karelasyon ni Vice Ganda na si Iyon Perez na nagsagawa ng yung cake eating po. Hindi ko nga po demonstrate sa inyo kasi kahit kung ako alimbawa, iriin ako rito, malaswa, hindi lang malaswa, napakalaswa. Dinidisplay po in public yung kanilang mga kabaklaan. Kaya hindi na po makatiis si Enrile. So sabi niya rito, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile means no words in lambasting Vice Ganda for her supposed indecent brand of humor. On his weekly show on SMNI nung Sabado, Enrile took a swipe at Vice Ganda for reportedly only thinking about herself when cracking jokes. Hindi lang sobrang bastos mga kababayan si Vice Ganda sa kanyang mga jokes, degrading pa po. Yung panginginsulto niya sa kapwa niya, mga kababayan, yung mga kasama niya na host sa programa, ginagawa niyang katatawanan, malayong malayo doon sa mga jokes mga kababayan na ng mga matitinong comedian po tulad po ni Dolphy, the likes of Dolphy, Panchito, Chiquito, yung mga jokes nila mga kababayan, hindi po bastos tulad ng ginagawa ni Vice Ganda mga kababayan sa kanyang programa, pati sa kanyang mga pelikula. Ayun, napuno na po si Enrile. Kaya sabi niya rito, sarili mo lang yung iniisip mo, akala mo, maganda ang ginagawa mo, pero bastos ka, super bastos kang tao. Sabi mga kababayan ni Enrile, kung ako po yung tatanungin, I think hindi lang suspension yung dapat gawin sa It's Showtime. O kumbaga, i-retain yung programang It's Showtime. Pero itong si Vice Ganda, dapat ibawal na po yung pag-host niya po sa mga programa, sa television, pati sa pelikula po, dapat ibawal na po. Napakasama yung kanyang impluensya sa mga kabataan, mga kababayan. Kasi ba naman, si Vice Ganda po, mga kababayan, yung dating trabaho niya, nasa bar,
Yung gay bar po, ayun, doon siya na-discover po. Tapos binigyan ng programa ng ABS-CBN kasi click daw yung kanyang mga jokes, mga kababayan. Walang paki yung ABS-CBN. Ang importante sa kanila, nagre-rate yung mga programa kahit nakakasama sa moralidad ng ating mga kababayan, lalo na sa influensya niya mga kababayan sa ating mga kabataan. So ang dapat kay Vice Ganda po, ibawal sa television kasi yung television po public, pati sa pelikula. Balik na lang siya sa kanyang, di man natin winawala ng hanap buhay, di balik na siya mga kababayan doon sa gay bar. Kasi doon sa gay bar po, walang mga bata, sila lang, di magbastusan sila doon. Gawin nila doon ang gusto nilang gawin. Anyway, gay bar yon. Pari-pareho sila doon, mga kababayan. At ang papasok doon, yung mga tulad nila. Pero po sa publiko, yun ang nakakalungkot, mga kababayan. So I think sa Congress, kailangan po na may striktong batas na dapat hindi po pinapahintulutan ang ganitong uri ng so-called entertainment. Sabi rito sa balita, the 99-year-old politico said he has watched Vice on television and was not pleased at her actions. Bakit her actions? His action. Yun ang problema ngayon, mga kababayan. Pati yung mga manunulat, nalaso na yung isipan. Lalaki si Vice Ganda. Ang pangalan niyan, Jose Bisiral. Di ba? Napakalinaw. Ang pangalan, Jose. Bisiral. Oh, di ba yung Jose, lalaki, pagkatapos hair, yung pakasulat ninyo, yun ang pauso po ngayon. Talagang baluktot na po yung pag-iisip ng mga tao ngayon. Niloloko nila yung kanilang mga sarili. Yeah, sabi po mga kababayan ni Enrile, hindi lang walang decency, kundi abusado. Alam ko na magpatawa yung binanggit mo na babae, Vice, magmula pa araw ganyan na yan. Pati nga si na-influensya na rin si Enrile. Hindi babae, Enrile. Lalaki si Vice. Paano naging babae si Vice Ganda? The Movie and Television Review and Classification Board has suspended ABS-CBN's its showtime for 12 days over the cake eating incident involving Vice at yung kanyang asawa. Yung tawag po asawa. What? Si Iyon Perez. Dahil po sa indecent acts. Doon mismo mga kababayan sa presence ng mga napakaliliit pang mga bata. Yung segment nga po, Isip Bata, nandun mismo sa harap nila, doon sa studio mga kababayan, nang gawin nila yung indecent acts habang nakatingala yung mga bata. So with that, viewers have lodged multiple complaints before the MTRCB concerning the show's July 25, 2023 episode, wherein the program's host allegedly acted in an indecent manner during one of its segments, Isip Bata, sabi po ng MTRCB. Si Iyon Perez, bilang parte ng segment na Isip Bata, during the July airing, smeared cake icing on his finger and licked it off. Dinilaan niya, mga kababayan. Alam na ninyo ang gawain ng mga bakla. Then,
Shinare niya yon mga kababayan sa kanyang partner na si Jose Bisiral alias Vice Ganda, who scooped some of the icing off Perez finger and ate it. Ngayon, sabi po ng MTRCB, yung action anya nila is a violation of Section 3 of Presidential Decree number 1986 or the MTCRB Charter. Ang author pa nito, Presidential Decree, yung dating Pangulong Apo Lakay. So sabi rito, in accordance with the Presidential Decree number 1986, MTRCB Charter, the respondents may file one motion for reconsideration within 15 days after receipt of the decision. Sabi po sa statement ng MTRCB. Should the board's decision be adverse to the respondents' motion for reconsideration, they may appeal to the Office of the President within 15 days from the receipt of the decision of the MR. For its part, ABS-CBN, the show's creator, said it would file an MR but added that we humbly maintain that there was no violation of pertinent law. What? Kita ninyo yung pananaw ng ABS-CBN. Kaya tama din mga kababayan na pinasara. Di na mga kababayan na binigyan ng franchise. Baluktot yung mga pag-iisip ng management mismo. So sabi po ng management ng ABS-CBN, we are also committed to working with the MTRCB to ensure that its showtime can continue to bring joy and entertainment to our noontime viewers. We are truly grateful to the Madlang people for their unwavering love in support for its showtime. Sabi po nila mga kababayan. So napakasama yung impluensya mga kababayan ng programa sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Kaya tingnan ninyo kung anong klaseng mga kabataan meron po tayo. Ang babastos na po. O, saan nakita? Sa programa ni Jose Bisiral. Hindi na makatiis mga kababayan hindi na makatiis si Enrile. Binakbaka na po sa kanyang programa sa SMNI. But anyway, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po ang application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.